Dito tayo sa ano ngayon mga kainis, ano, sa Canadian Tire, no? Sa Kingsway. Yan, so mapapansin nyo, naglalagay na rin sila rito ng ano, no, garden. Ayan, hindi ko lang alam kung ito pa rin yung last year, ano, kung tinanggal nila last year. Pero anyway, makita uli natin, nag-uumpisa na naman. Yan, kasi sa Home Depot nung pumunta tayo nung nakaraan, nakita natin, di ba? Nagsisimula na silang mag-install ng mga bakod para sa mga ititinda nilang mga garden sa darating na spring tsaka summer. Yan. So sandali lang tayo dito, may tinignan lang tayo mga kainags, ano? Tumingin-tingin lang ako kasi baka may mga naka-sale, no, na kailangan natin. Wala tayong nakita kaya labas tayo. Pero at least importante nun mga kainags, ano? Nag-enjoy tayo kahit papaano. Kahit patingin-tingin lang tayo, naubos yung oras natin. Tsaka ano masaya yung patingin-tingin lang, no? Patingin-tingin, hindi naman makabili. Patingin-tingin, di makapanood ng sine. Yun. Huwag na tayong kumanta at baka pumangit na naman ang panahon. Kung napapansin nyo, ang ganda na nga ng panahon natin, ano? Sumisikat na nga si Haring Araw, ano? So mahilig kasi akong mamasyal mga kainags, ano? Kaya patingin-tingin lang, ganon. Nalilibang ako, nauubos ang oras ko. Tsaka nag-i-enjoy talaga ako kahit patingin-tingin lang, ano. Ina Andulong yung aking interview, no. In-interview niya kasi ako sa kanyang vlog. So meron siyang sariling vlog. Bukod doon sa Pinoy Spot, meron siyang sariling vlog. Ang vlog niya ang YouTube channel niya ay Ina Andulong Vlogs. Yan. So in-interview niya ako diyan. So tinanong niya ako kung paano ako nakapunta ng GFS, kung saan ako nagtatrabaho ngayon, paano ako nakakuha ng permanent residence. Yan. So pag-usapan natin mamaya mga kainis. Magandang usapan yan, no? Dito muna ako, pasok muna ako dito sa loob ng sakyan natin para hindi maingay. Dito tayo magkwentuhan. Yan. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ito yun mga kainags, no? Ito yung nangyari, no? Doon sa mga hindi nakakaalam, at saka may mga ginawa na rin kasi akong vlog dati kung paano ako nakapasok sa Gordon Foods mga kainags, ano? Yan, doon sa mga nakakaalam, alam nila yan kung paano ako dumaan sa butas ng karayom para makapasok kung saan man ako nagtatrabaho ngayon. Kasi dati contract worker, no? Way back in 2010, yan, 2009. So yun na nga mga kainags, ano, ganito kasi yun. Kasi hindi ko masyadong na-explain kay Ina Andulong during my interview sa kanya. Kasi nga syempre yung oras natin limitado lang, no? Dapat merong oras. So nagbigay lang ako ng abbreviate, yung naputol-putol ko lang. Pero ito ganito yun. Kasi nung contract worker ako, nung temporary foreign contract worker ako mga kainags, ano, maliit na yung sweldo ko kasi sa AMW, no? So $11 per hour sa AMW. So walang overtime. Pero ang oras namin doon sa isang linggo ay 45 hours, which is may extra hours na 5 oras, pero hindi overtime yun. Bayad lang yun ng regular hours. Parang sa halip na 5 days kaming papasok, 2 araw ang day off, ginawa nung amo namin, ginawa niyang 6 na araw, dinagdagan niya lang ng 5 oras. So which is okay, di ba? Dagdag pa rin yun kahit papaano ng oras at pera. Yan. Tapos ang sweldo namin doon, kinsenas. So maliit talaga sweldo kasi kumikita lang ako ng 820. Maliit yun mga kainis, maliit yun. Minsan pag may holiday, maabot ng $850, ganun. So nag-apply kasi ako sa Gordon Foods nga, no. Actually meron kasing kaming nagdi-deliver sa AMW, no. He's a black guy. Shout out to Sherwin, no. Sherwin, thank you sa kanya. So ako kasi yung nagre-receive ng mga dinideliver niya. So sa bandang huli naging close kami, no. Siyempre, counterpart mo sa delivery, siya nagdi-deliver, ikaw nagre-receive. Nag-uusap kayo, hindi maiwasan na magkapalagayan kayo ng loob, kayong dalawa, yung maging body, close, yan, ganun. So sa madaling salita, nagkwentuhan kami kasi minsan nagugutom siya, pagod siya sa trabaho. Kasi ako pag nagbi-break ako sa AMW, hindi ko na makain yung pagkain ko kasi syempre nagsasawa ka na, no? Yung tin burger, yan. So kinukuha ko yun, binibigay ko sa kanya. Pati yung drinks ko binibigay ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, sa'yo na lang tong tin burger tsaka drinks kasi sasawa na ako, So malaking impact pala yung sa kanya. Kasi syempre mga kainis, nung una-una syempre makakasave siya sa pagkain niya. So laging ganun, tuwing nagde-deliver siya sa akin. So sa madaling salita, tinanong niya ako, ano bang background mo sa Pilipinas? Sabi ko sa kanya, warehouse man ako sa Pilipinas.
Nung narinig niyang warehouse man ako sa Pilipinas, nagulat siya. Oh, sabi niya, hindi pwede ka palang pwede ka palang mag-apply sa amin sa Gordon Foods. GFS pa dati ang tawag, hindi pa siya Gordon Foods gano'n dati, GFS. Pero dati, ang unang pangalan niya nung dumating ako rito, inabutan ko ay Birch Brand. Tapos naging GFS, tapos ngayon naging Gordon Foods. Yan. Yun na nga. So sabi ko sa kanya, ay hindi naman ako contract worker ako, temporary foreign contract worker ako. Sabi ko, pag nagtatrabaho ako sa mga kumpanya, kailangan ko ng LMIA o LMO pa dati, no, LMO, Labor Market Opinion. Kailangan ko nun, tapos mag-apply pa ako ng work permit. Tapos syempre, kasi ang Gordon Foods, malaking kumpanya yan mga kainis, napakalaking kumpanya yan. Tapos noong time na yun, alam ko na hindi sila kumukuha ng mga contract worker. Yun ang pagkakaalam ko talaga, no. Tapos nung sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng LMO tsaka work permit, or kahit na LMO na lang, pwede akong makapasok, ma-hire ako. Pero sabi ko, alam ko walang ganun sa inyo eh. Nung sinabi ko sa kanya ganun, ang sabi niya sa akin, I was surprised mga kainags, nung sinabi niya sa akin, hindi, sabi niya, nagbibigay ang Gordon Foods, ang GFS ng LMO, kasi marami kaming mga temporary foreign contract worker sa trabaho namin sa Gordon Foods na mga taga Mexico. Sabi, nagulat agad ako mga kainags. Nung narinig ko yun, sabi ko mukhang may pag-asa, kasi alam ko yun mga kainags, Niresearch ko lahat yan eh, yung rights ng temporary foreign contract worker pag nandito ka na sa Canada. Niresearch ko lahat yun. Kaya nung narinig ko nun, sabi ko, uy, pwede ako dito. So yun. So sabi niya, ibigay mo sa akin yung labor market opinion mo. Sorry, ibigay mo sa akin yung iyong resume, ibibigay ko doon sa trabaho sa GFS. So sa madaling salita mga kainags, yung GFS kasi hindi nila alam yung procedure na kung paano mag-hire ng temporary foreign contract worker inside dito sa Canada. So ang alam lang nila, pwede lang silang mag-hire ng temporary foreign contract worker outside Canada at sila yung kukuha. Hindi yung kinuha ako ng AMW para makapagtrabaho rito sa Canada, tapos parang susulutin nila ako. Akala nila hindi pwede yun. So yun, alam ko lahat yun nung time na yun mga kainags, Alam ko lahat yun kasi ngayon dami na nagbago ngayon eh, no? So pag-usapan natin yung time na yun nung 2009 yata yun, 2010, basta ganun. 2010 tama. Tapos naghintay ako ng 3 months mga kainags, kasi pinasa niya raw, hindi naman daw parang hindi pinapansin yung yung resume ko, no. Tapos lagi niyang fina-follow up. Tapos ang sabi sa kanya nung HR manager, parang wala raw akong pag-asa kasi nga temporary foreign contract worker ako dito sa loob ng Canada. Ang kumuha nga sa akin AMW. Tapos customer pa raw nilang AMW, baka magtampo raw ang AMW sa kanila. Yun ang sabi kay Sherwin, yung nagde-deliver sa amin, yung nagpasa ng resume ko. So nung narinig ko yun, sabi ko, meron kaming rights, ganito, sabi kong ganun. Papaliwanag ko sa kanya once na ma-interview ako ng HR nyo. Yun ang sabi ko sa kanya. So ganun pa rin, parang wala pa rin pero tapos kinulit niya. Siguro parang nakulitan lang yung HR ng GFS kay Sherwin Job. Nakulitan siguro sa kanya. Sabi siguro nila sige, pagbigyan na nga natin to si Sherwin. Interviewin natin yung nire-repair niya sa atin para matapos na. Tapos sabihin na lang natin doon sa i-interviewin natin kay Inags na hindi ka namin pwedeng i-hire kasi nga AMW ang kumuha sa Pilipinas. Pangalawa, hindi ka namin pwedeng kunin kasi nandito ka na sa loob ng Canada. Dapat nasa labas ka ng Canada. 'Di ba? Ganun. Yun ang pagkakaalam nila. So sa madaling salita mga kainis, in-interview nila ako. Pero bago ako nakarating sa interview ko, hindi ako nagda-drive noon. Hindi pa ako nagda-drive noong time na yun, Ang problema ko noon, yung transportation, kung paano makapunta sa Edmonton. Nakatira ako sa Spruce Grove. Ang layo. Sa madaling salita, syempre pagka gusto mo talaga, gusto mo, may gagawin kang paraan. So nakiusap ako ng mga kaibigan ko, naihatid ako. Tapos yung isang kaibigan ko na pinakiusapan ko, hindi alam tong Gordon Food, sabi niya, i-drop off na lang kita sa Kingsway Mall. O di drop off niya ako sa Kingsway Mall dito. Kung saan po, dito malapit lang dito yun Drop off niya raw ako.
Eh anong bang malay ko sa Kingsway Mall? Wala akong alam sa Edmonton eh. Hindi naman ako taga rito eh, no. Sabi ko bahala na. So nung nandoon na ako, meron din ako isang kaibigan na kumpare ko, no. Yan, shoutout kay Jojo Delena, no. Shoutout sa Jo, sa kumpare ko. Hindi ko pa siya kumpare nung time na yun, no. So tinext ko siya kasi may trabaho siya noon, ano. So sa madaling salita, hinatid nainip ako sa sa loob ng Kingsway Mall, no, kasi mag-aalas 5 na, alas 5 ng hapon yung interview ko eh. Kinakabahan na ako, sabi ko naku, magli-late na yata ako ah. Lumabas ako ng Kingsway Mall, tapos merong AMW doon eh, sa labas ng Kingsway Mall. Merong AMW doon ako tumambay. Kasi nga hindi na mapakali, ano. Hanggang sa paikling ko na story, dumating na si Jojo Delena. Hinatid niya ako doon sa sa GFS. So yun na, in-interview, late nga ako. Sabi ko pasensya na kasi hindi ako nag-drive, nakisuyo lang ako sa mga kaibigan ko. Sabi nung HR, hindi, okay, that's fine, okay lang yan. At least tumawag ka na, malilate ka kasi alam namin, sabi niya ganun. So in-interview ako, mga kainags. Ang nag-interview sa akin dalawa. So ang una agad, tinawag agad yung HR director, tinawag na. Kasi yun na makikipag-usap sa akin eh. So nung una pa lang talagang inaano na ako, no, na dinidiscourage na ako. Kasi nga ang alam nila, hindi nga nila ako pwedeng i-hire. Pero sabi ko sa kanila, ang tanong sa akin, mga kainags, ay nagda-drive ka ba? Sabi ko hindi po. Saan ka ba nakatira? Sabi ko sa Spruce Grove po. Paano yan pagka hinire ka na amin? Hindi ka nagda-drive kasi nakatira ka sa Spruce Grove, malayo. May posibilidad na malate ka o hindi ka makapasok. Sayang naman yung time namin para i-hire ka. Nung narinig ko yun, sabi ko, hindi po, bibili po ako ng kotse. Tapos sabi niya, wala ka naman lisensya, di ba? Kukuha po ako ng lisensya. Pagkakuha ko ng lisensya, bibili ako ng kotse agad. Ganun ako mga kainis, ganun ako ka-determinado, no? Ganun ako ka-eager para makuha ko lang yung posisyon na ina-applyan ko bilang isang order selector. Kasi nga, syempre, pag nakapasok ko doon, laki sweldo, maraming benefits, malaking kumpanya. Diba? So yun, sabi ko, talagang nakita nila sa itsura ko, no, sa body language ko, pati sa pagsasalita ko, na yung sincerity ko na talagang gusto ko talaga. Eh alam mo, Inag, sabi sa akin ganun eh, hindi ka namin pwedeng i-hire kasi AMW ang kumuha sa'yo. Kinuha ka ng AMW, tapos i-hire ka namin, sasama ang loob ng AMW sa amin kasi customer namin ng AMW. Yun ang sabi sa amin, mga kainags, ano. Tapos sabi ko, tapos ang sinabi pa nila sa akin, mamaya ako nasagutin niya, ang sunod na sinabi nila sa akin, at saka isa pa, AMW ang kumuha sa'yo sa Pilipinas. Talagang sasama ang loob nila sa akin, sa Gordon Foods. Tapos pangatlo, hindi ka namin pwedeng i-hire kasi hindi kami ang kumuha sa'yo sa Pilipinas. Sabing gano'n sa akin, mga kainis. Nung narinig ko yun, nung matapos nilang sabihin sa akin yun, tapos sabi nila, parang alam nila hindi na ako magsasalita eh. Kasi yun ang pagkakaalam nila, mga kainis, ano. Nagsalita na ako. Eto na, syempre, nagsalita na ako. May mga dala akong papeles, mga documents, mga kainis, no, na pinrint ko talaga. Dahil nabasa ko nga, nag-research nga ako ng karapatan ng mga temporary foreign contract worker dito sa Canada. Nag-research talaga ako noon. Nilatag ko yun, mga kainag, sa harapan nila. Sabi ko, alam nyo po, ito po yung hindi nyo alam. Ngayon po siguro malalaman nyo na. Sabi kong gano'n. Parang sila, parang nagulat sila, mga kainis, no? Kasi hindi yun yung ina-expect nilang gagawin ko eh. Nagulat sila, parang prepared tong kalbo na to ah. Prepared to si Inags ah. Parang alam nyo yun, doon pa lang parang na-impress ko na sila, no? Na-impress ko na sa kanila yung talagang pinaglalaban ko yung karapatan ng mga temporary foreign contract worker, mga kainis, ano? Sabi ko, ito po yung karapatan namin bilang isang temporary foreign contract worker. Una po, sasagutin ko yung sinabi nyo na kinuha po ako ng AMW sa Pilipinas at nagtrabaho sa kanila bilang isang temporary foreign contract worker. Ngayon po, ang karapatan po kasi ng isang temporary foreign contract worker na nandito na sa Canada, ito po, pinakita ko, mga kainis. Nagsabi ko, ang karapatan po namin bilang isang temporary foreign contract worker, kahit na meron kaming currently na work permit, ongoing na work permit at hindi pa natatapos
yung kontrata na 2 years or work permit namin na 2 years dito sa current employer namin, pwede po kaming maghanap ng panibagong employer na magbibigay sa amin ng LMO. At kapag binigyan nyo po ako ng LMO, legal na legal po na pwede akong lumipat sa inyo at magtrabaho pag nakuha ko na yung work permit ko. Gulat sila mga kainis, gulat sila. Parang, parang ganun ano. Pero parang ano parang sila, namangha sila, parang na-curious sila mga kainags. So sabi ko, yan po ang rights namin bilang isang temporary foreign contract worker. Tapos nagtatanong na siya mga kainags, ang pangalan nun Brian nung HR director, Brian. Hindi ko na sabihin yung apelido. Nagtatanong na siya ngayon sa akin. Sabi niya, ibig mo ba sabihin pwede ka naming i-hire kahit AMW ang kumuha sa'yo sa Pilipinas, nagbigay ng LMO sa'yo, nagbigay ng work permit sa'yo? Opo, pwede po. Parang na-curious siya nung narinig niya yun. So ganito, Inags, sabi sa akin, kasi dapat nasa labas ka ng Canada bago ka namin i-hire bilang isang temporary foreign contract worker. Kasi nga hindi niya alam naguguluhan nga siya, nabigla nga siya sa akin Kaya yun ang mga tanong niya Parang pati siya naguluhan na rin Sabi ko, hindi po. Ang maganda nga po niyan, nandito na ako sa loob ng Canada, hindi na kayo gasto sa pamasahe, whatsoever, papunta ako dito, or mag-hire kayo ng ibang contract worker outside Canada. Nandito na po ako. At yun po ang karapatan namin bilang isang temporary foreign contract worker. So pwede ka namin i-hire, bibigyan ka namin ng LMO, sabi sa akin yun. Pwede po. Pag nabigyan nyo ako ng LMO, i-apply naman natin ng work permit yan. So sabi ko pa nga ako naman po yung magbayad ng work permit. Yung palang kagandahan, kasi sa AMW mga kainags, kami yung nagbabayad ng work permit namin binabawasan. Parang $200 yata yun ng work permit. Binabawas sa salary deduction sa amin. Pero dito sa Gordon Foods, lahat sagot nila mga kainags, wala kang babayarang singkong duling. Mga benefits nga, malaki yung kumpanya nga So yun. Tapos sabi niya, paano ka nga namin i-hire? Wala kang sasakyan. Talagang inaano pa ako talagang sinusubukan na ako, china-challenge na ako mga kainags China-challenge na talaga ako kasi nga parang na-curious sila Sabi ko, yun nga po, sabi ko sa inyo, kukuha ako ng sasakyan, kukuha muna ako lisensya, pag naipasa ko yun, kuha ko sasakyan. Lahat yung challenge ko mga kainags. So ganito sa madaling salita, sabi nung HR director, kasi na siya sa halip na ako yung gugulatin niya sana, siya yung nagulat. Dalawa sila nagdalawa sila mga kainags sabi sa akin nung HR director, ganito na lang Inags tatawagan muna namin yung Immigration Canada. Ito deal natin, kasi alam namin talagang hindi ka namin pwedeng i-hire pero dahil sa narinig ko sa'yo bilang temporary foreign contract worker at mga karapatan mo na sinasabi mo sa amin, tatawagan namin ang Immigration Canada, sasabihin namin lahat yan, tatanungin namin sila kung yung mga pinagsasabi mo sa amin ay tama. At pag sinabi nilang tama yung mga pinagsasabi mo na pwede ka namin i-hire kahit na hindi kami ang kumuha sa iyo sa Pilipinas, at nagtatrabaho ka currently sa customer namin, pwede ka namin i-hire as a temporary foreign contract worker namin na legal in a legal way. Pag sinabi nilang totoo yung sinasabi mo, i-hire ka namin. Doon nagtatapos ang usapan mga kainags Shake hands, ganun, shake hands. Tapos syempre tinanong ako sa isa sa mga interview sa akin, ano yung syempre tinanong yung strength, 'di ba? Strength, what's your strength? Tapos tinanong ko ano yung weakness mo, Inags. So syempre sinabi ko agad sabi ko, my weakness is my English grammar. But I'm trying to develop my English skills, my English speaking by reading magazine, by watching English movies, I'm trying hard to learn more in English, because that's my weakness. And if you really want to learn more on your weakness soon, as long as you want to do it, as long as you want to learn it, you will get it fast.
Oh wow. You know mga kainags, ano? The lady who interviewed me, she was really impressed on me. Di ko alam, sabi ko, kulang na lang sabihin ko eh, oy, meron akong asawa. Don't tease me. Yun. Hindi, joke na yun. Yung time na yun, joke na yun mga kainis. Joke na yun yung sinasabi ko na yun. Pero yun, totoo yun mga kainis, ano? Yung sinabi ko, weakness ko, sinabi ko English o grammar ko, ganun. Pero sabi niya, no, you're very good in English actually. Well, na-impress ko sila mga kainags. So pero naghintay pa rin ako ng another 3 months nung after nung interview namin na yun. Tapos sasabi ko, ito na yung pinakamalupit mga kainags. Talagang naramdaman ko yung naramdaman ko yung presence ni Lord no? Alam mo yung pinaghihintay ka lagi. Lagi akong pinaghihintay eh. Parang sinusubukan ko hanggang saan yung pananampalataya ko. Talagang sinusubukan ko hanggang saan yung patience ko no? Isang araw to mga kainags, Wednesday to eh. Hindi ko makakalimutan Mainit ang panahon, summer eh. Maalinsangan. Naka-uniform na ako ng AMW. Ang uniform pa ng AMW dati, kulay dilaw na polo. Tapos kulay brown na pants, Pants. Tapos itim na shoes. Sa kitchen kasi ako nagwo-work eh. Ang pasok ko doon alas 4 eh. Alas 3 pa lang, malungkot na ako, nakaupo na ako sa kama ko sa kwarto. Nakaupo na akong ganun. Sabi ko siguro hanggang dito na lang ako sa AMW. Mahirap talagang buhay ng contract worker, sabi ko. Kasi syempre, mas mahirap ngayon, di ba? Magbabayad, hirap na kumuha ng lamiya ngayon eh. Pero nung time namin, mahirap pa rin kahit pa paano. Di ka makagalaw maigi. Suddenly, mga kainis, alas 3, eksakto. Alas 3, araw ng Wednesday. Tumunog yung telepono ko. Sinagot ko. Yun na yung HR na yung secretary ng HR na isa sa mga nag-interview sa akin. Sabi sa akin hi Inags, I have a good news on you. Nung narinig ko yun, grabe. Alam ko na kaagad mga Inags Ang sabi nila, alam mo, nung tinawagan namin yung Immigration Canada at sinabi namin sa kanila yung sinabi mo sa amin kung ano yung karapatan nyo bilang isang temporary foreign contract worker. At tama ka nga. Pwede ka nga naming i-hire as a contract worker. Ang dami naming natutunan sa'yo, Inags. Akala namin hindi pwedeng ganun, pwede pala. Yun na yun mga Inags, sobrang tuwa ko. Sabi niya, punta ka dito sa Tuesday, kung kailan day off mo, punta ka rito tapos mag-usap tayo, ayusin natin ang labor market opinion mo. Wow! Ay, grabe. Mga Inags, napaiyak ako sa tuwa nun, sobra. Sabi ko, salamat, this is it, Panginoon. Siyempre, alam nyo mga Inags, tayong mga magulang, especially mga haligi ng tahanan, lahat ginagawa natin para kumita tayo ng magandang sweldo, di ba? Siyempre, para sa family natin, para sa mga anak natin, katulad din ng sinabi ko sa inyo, yung mga anak ko, habang lumalaki, siyempre lumalaki gastos mga Inags, At siyempre, lahat ng pwede mong gawin in a legal way, mabuting paraan na wala tayong matatapakan tao, masasagasaang tao, di ba? Mas maganda gawin natin as long as para sa family natin, Yun. So siguro at least yung ko naman sa AMW, yung pagsisilbi ko naman sa AMW, sulit naman mga Inags, dahil sa performance na binigay ko sa kanila. Sulit na sulit yun. So lakas kong magsalita dahil sa performance, Alam nyo mga Inags, kahit pumunta kayo ng AMW, kahit yung manager doon, yung may-ari ng ng restaurant, ang tawag sa akin ng Superman, Kasi gustong-gusto ko kasi yung business, gustong-gusto ko yan, Kahit sa Boston Pizza, kaya ako nag-resign doon, hindi na busy nung time na 2018. Yun yung gusto ko kasi, yun. Bakit total sanay na kayo sa pagiging mayabang ko't mahangin mga Inags, Yeah. Pero totoo yun mga Inags, Gustong-gusto ko ng mga kasama ko ron. So anyway mga Inags, tama na muna yung yabang na yan. Yun na yun. Punta na ako doon, nabigyan ako ng lamiya. Tapos naghintay ako ng 2 weeks, dumating yung work permit ko. Nung dumating na yung work permit ko sa GFS, kinausap ko yung AMW. Sabi ko maraming salamat, ganito. I-explain ko na hindi na kasi kasya yung yung sinisweldo ko rito, nahirapan ako mag-budget.
Yan, at sabi ko sa kanila, siguro kahit kayo naman ang nasa posisyon ko bilang isang ama ng tahanan na breadwinner, ako lang ang breadwinner, syempre kahit sino naman maghahanap kayo ng mas mataas ang sweldo, at ginawa ko naman to in a legal way. Sana maintindihan nyo naman ako, kumbaga yung aking pagsisilbi sa inyo ay nasulit ko naman, sabi kong gano'n. So naintindihan naman nila mga kainex, kasi maganda naman yung pakikipag-usap ko sa kanila. Nakipag-usap ako sa kanila ng tao, nakipag-usap ako sa kanila ng professional. Nagpaliwanag ako kung bakit. Kasi yung iba mga kainex, ibang contract worker, mga kababayan natin, alis lang ng alis yan pag merong nakitang trabaho na iba, aalis lang kaagad yan. So usually dapat 2 weeks, no? Maghintay ka ng 2 weeks bago ka umalis. Yun. Pagpasa mo ng resignation ngayon, at least 2 weeks bago ka lumipat sa bago mong trabaho. Pero ang ginawa ko, sabi ko sa Gordon Foods, pwede nyo ba akong bigyan ng 1 month? Kasi gusto kong magstay ng 1 month sa AMW instead of 2 weeks. So nangyari naman. So bilang respect na rin, both sides. Yun, doon nagsimula ang lahat mga kainex, at doon ako nakaipon ng magandang sweldo. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa isang buwan 3 beses merong buwan, siguro dalawang buwan sa loob ng isang taon, or 3 buwan sa loob ng isang taon na 3 beses kaming sumisweldo. So sa madaling salita, sabihin ko na mga kainis, nung contract worker ako, kasi nga overtime kasi nga wala pa yung family ko rito, no? It's time para mag-ipon, samantalahin habang wala pa yung family ko rito bilang isang temporary foreign contract worker, kasi hindi pa ganun kalaki ang gastusin pag temporary foreign contract worker ka pa lang. Yun, sinamantala ko yun. Ipon, trabaho, ipon. Isang araw lang nagde-day off. Kahit day off ako, papasok, yan. Di ba? Ipon nga eh. Yun nga ang purpose natin, mag-ipon, Hindi pa rin ako bumibili ng mga luho ko noon, mga kainis. Hindi ako nakikipagsabayan sa mga kasamahan ko na contract worker din. May mga kasama ako rito, paiba-iba ng kotse, kahit na contract worker, mga kainis, Damit. Oh, grabe, mga damit nila. Ako, trip shop pa rin. Pero nung lumalaki-laki lang yung sweldo ko, nakabili-bili na ako ng mga damit kahit pa paano, Mga $15 na, gano'n na. At least one t-shirt every payday. So 2 t-shirt sa loob ng isang buwan. Siyempre nag-improve na eh. Sabi nga nila pag lumalaki sweldo, medyo lumalaki-laki na rin ang gastusin. Pero yun nga, ang sa loob ng isang buwan, yung pag 3 beses kami sumisweldo, nagsisave ako ng 1,700 sa bangko, Bangko 1,700. Times 3 yung 1,700 mo, times 3 mo yun. Kasi nga panay overtime ako, labas na yung iba ko mga gastusin dyan. Labas na yung pinadala ko sa family ko, labas na yung bayad sa renta sa bahay, sa sasakyan, sa pagkain ko, labas na yon. Yung 1,700 na yon sa isang sweldo, pasok yun sa bangko. 1,700 times 3, diba? Almost 4,000. Pambira, hina ko sa math talaga 7 times 3 di 21. O di may 7 times 3 kasi 1.7 1,700 O 4,300 siguro isang buwan na iipon ko. Basta ganun approximately. Pag 3 beses kami sumisweldo sa isang buwan. Pero pag dalawa lang, 1,700 di na sa 3,000. Ano nga yun? Buisit. Engineer Kaya hindi ako nagtuloy sa engineer ko Bagsak sa math pambihira. Tapos nun mga kainags, ang maganda nun, yung pinaglagyan ko ng pera ko, nanganganak. Tax-free savings, Pag may pera ka ron, nanganganak yun nagkakaroon ng interest. So yun, isa pa yun sa mga nakadagdag. Tapos ang maganda pa nito, pag may holiday pa, nako, mas malaki ang naitatabi natin sa bangko mga kainags. Lahat yun talagang sinamantala ko lahat yun. Nagkaroon ako ng sasakyan nun yun nga yung Sunfire. Magkano bili ko doon? 1,800. Second hand.
1,800. Talagang nag-ipon talaga ako noon. Yung mga hindi ko dapat, yung mga bibilin ko ba dapat o hindi, talagang pinag-iisipan ko, mga kainis, ano. Talagang laging nasa isip ko, mag-ipon kasi pagdating ng family ko rito, handa na ako. Or kung hindi man ako maging permanent residence ng Canada, meron akong bala, no, mga kainis. Hindi na sayang yung pagpunta ko sa abroad. Hindi na sayang yung pagpunta ko sa Canada. 'Di ba? So nung nasa Gordon Foods na nga ako, mga kainis, ano. Hindi pa rin kami na PR noon, no. So ibang istorya na 'yon. Ibang story na 'yon. So yun lang. Na-interview ako nga ni Ina, kaya baka nabitin yung iba, baka naguluhan yung iba, baka hindi nakuha yung interview sa Ina. Doon sa mga nanood, ano, sa interview ni Ina Andulong, ngayon ko lang ine-explain ng maayos. Kasi di ba haba nga, di ba? Yung battery ko nga sa sobrang init ng tagal ng pagbablog ko, sumuko na, no? Pinalitan ko lang yung battery, uminit na yung battery. So yan, mga kinays, ano. Doon lang sa mga hindi naman nakakaalam, pero sana na-inspired kayo, no? Nagkaroon kayo ng motivation sa sharing ko. Yan, kaya siguro sabi ng iba, bakit 32 hours ka lang? Yan, yun na nga po sinasabi ko, no, ba't 32 hours lang ako? Kasi nga inuna ko na yung hirap dati, sinulit ko na. Kumbaga ngayon inaani ko na lang yung mga itinanim ko dati. Inaani means nagre-relax na lang tayo, mga kainis, ano. Kung walang overtime, okay lang. Kung mayroong overtime, okay lang din. Pero usually hindi naman ako nagtitake ng overtime sa trabaho, mga kainis, ano. Importante nito, nagagawa ko na yung mga gusto kong gawin sa buhay ngayon. Katulad ng pagba-vlog. Yan, nagagawa ko ng mag-enjoy sa buhay ngayon. 'Di ba? So at the age of 41 years old, mga kainags, ano, 10 years ago. Ano pa lang ako ngayon, 49 years old pa lang ako ngayon, ano. So doon ako nag-start mag 32 hours. So na-enjoy ko talaga. So syempre sabi nga nila, ang gumagawa ng buhay natin, ng mga gusto nating mangyari sa buhay natin, walang iba kundi ang sarili natin. Dapat nating pagplanuhan ang lahat. 'Di ba? Mahirap mapasubo, mahirap lumusot pagka hindi na paghandaan ang lahat-lahat. Yan. So mga kainags, ano, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Sa mga nanood ng videos, nag-like, don't forget to subscribe sa mga baguhan at click the bell button para lagi updated sa mga videos na i-upload ko. At maraming salamat uli. Kita tayo sa sunod videos. Hanggang sa muli.